kasi ang due date ko. Paano ba ako makakapagbayad ng aking amortization? Madali lang, sir. Ang lahat ng kliyente ay nire-require na mag-open ng checking of account at mag-issue ng post-dated check sa company. Dahil ito ang pangunahing paraan ng pagbabayad ng ating monthly amortization. Halimbawa, kung ang loan term mo ay 3 taon, ikaw ay required makapag-issue ng 36 post-dated check. Para mapondohan ang inyong account, magtungo lamang sa inyong bangko at siguraduhin may sapat na pondo ang inyong account bago ang inyong due date. Mayroon din naman po tayong alternatibong paraan ng pagbabayad. Bukod sa post-dated check, ay maaari kayong magbayad sa mga sumusunod: GCash, PayMaya, Video Bills Payment, 7-Eleven, Cebuana Luwilier. At maaari din po kayong magpunta sa office at mag-over the counter. Siguraduhin lamang na 2 araw bago ang iyong due date ay nakapagbayad na upang maiwasan ang pagdeposito ng post-dated check na inisyu sa company. At ang mga alternatibong pamamaraan na ito ay kinakailangan lamang sa mga sumusunod na rason. Una, kung hindi mapopondohan ng cheque na naki-issue sa kumpanya. At pangalawa, kung nagkaroon ng anumang problema sa cheque. Paano kung madali ako ng bayad tapos hindi ko mapondohan yung checking account ko? Based sa loan contract, ang late payment o pagbabayad ng lagpas sa due date ay may karagdagang bayarin na ipapataw. Maaari kayong magkaroon ng collection fee charge. At bukod dito, hanggat hindi nababayaran ng buo ang buwan ng hulog, kayo ay magkakaroon ng penalties araw-araw. Tandaan na may karampatang charges rin ang iyong bangko kung ang cheque ay tumalbog dahil sa late na pagpondo. Ito ay bukod sa charges at penalties na ipapataw ng company. Ang late payment ay maaari din magdulot ng pagbaba sa inyong credit score na maaaring makaapekto sa kakayahang magkaroon ng magandang credit sa hinaharap. Ang company ay maaari din magsagawa ng legal na aksyon kung ang kliyente ay matagal nang hindi nakakabayad ng kanyang utang. Kailangan ko lang makabayad on time. This beautiful life, 난 너의 곁에 있을게. Excuse me po, sir. May insurance policy na po ba kayo? Ang Encore ay nire-require lahat ng kliyente na nagpapa-finance o refinance ng kanilang sasakyan na magkaroon ng comprehensive insurance policy. Ito ay upang matiyak ng kumpanya ang seguridad ng sasakyan at ng nagmamaneho nito hanggang sa matapos ang loan dahil ito ay nagsisilbing collateral ng kanilang loan. Ang kumpanya ay nag-aalok lamang ng comprehensive insurance policy dahil mas malawak ang sakop nito. Ilan sa mga sakop nito ang own damage, theft, at acts of nature. May 2 paraan ng pagkuha ng insurance. Una, maaaring kumuha ng insurance policy dito mismo sa loob ng Encore dahil ang kumpanya ay mayroong mga accredited insurance partners. Ang premium amount ng inyong insurance na good for 1 year ay maaaring bayaran ng buo sa loob ng 90 days term. Ngunit ang Encore ay nag-o-offer din ng flexible terms upang hindi mabigatan sa pagbabayad. Ito ay pwedeng hatiin sa 3 installments. Ngunit tandaan na maaaring bayaran ang insurance premium sa loob ng 90 days term upang maiwasan ang unwanted penalties and charges. Ikalawa, maaari rin kumuha ng insurance policy sa ibang kumpanya. Siguraduhin lamang na makapagbigay ng policy bago i-book ang account at upon renewal, 5 working days bago ma-expire ang existing policy. Tandaan, kapag walang natanggap na panibagong insurance o confirmation ng Encore, 5 working days bago ang expiry ng current o active policy, ay automatic itong mare-renew sa Encore's accredited insurance partners. Ito ay tinatawag ding force right. Bye sir! Thank you po! Ingat po kayo!